Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father. I praise His name. I exalt His name on high because of His blessings to us, and it is being replenished every day. And I worship Jesus Christ. I exalt His name. I glorify the name of Jesus Christ, because when we glorify the name of Jesus Christ, the Lord God Almighty is also glorified, our Father. Si Jesus ang nag-introduce sa atin kay Almighty Father, and He described to us what heaven is like. Kaya dapat nating purihin si Jesus Christ. Siya ang King of Kings and Lord of Lords, the Lamb of God, at siya rin yung may Lamb's Book of Life. So si Jesus ang naglilista ng names natin sa Book of Life. Kaya dapat pupurihin din natin si Jesus Christ, dahil sa Kanya binigay ni Almighty Father yung fire galing sa cherubim. Kay Jesus lang, wala nang iba pa. Kay Jesus lang, kaisa-isa, si Jesus lang. Kay Jesus lang, shinare ni Almighty Father ang Kanyang gloriousness. Wala nang iba pa. Kahit sa mga religious leaders ninyo, hindi kasali yon. Hindi kasali. Si Jesus Christ lang. Ha? And since the beginning, no, ng mundo na to, kasama na ni Almighty Father si Jesus Christ. Kaya ang pupurihin natin si Jesus Christ, hindi yung mga religious leaders ninyo. Kasi yung mga religious leaders ninyo, mali-mali rin ang tinuturo. Wala rin sa Bible. Lalo na yung mga nagsasabi na sila yung mga prophets or sila yung mga padala ni Almighty Father. Mali-mali ang tinuturo nila. Wala sa Bible. Or kung nga sa Bible man, they twist the truth. So kung tinatwist mo ang katotohanan, it's not the truth anymore. At pag may naglagay ng isang kasinungalingan sa isang katotohanan, kasinungalingan ng lahat. Madumi na yon, unclean na yon, no? So last time you read Jeremiah chapter 8. Dito sa Jeremiah chapter 7, no? Balikan natin yung chapter 7. Dito yung time na dumating na si Jesus. Tapos dito sa Jeremiah chapter 8, nalulungkot si Jeremiah. Nagmumorn siya, naglalament siya kasi sa kasasapitan ng mga tao. Pinakita ni Almighty Father kay Jeremiah. Kaya yung mga cadavers ng mga tao magkakalat, magiging parang basura, hindi mag-gather lahat, dahil sa pati yung mag-gather disease na rin, magiging konti ang tao, no? Saan nga ba yun nakalagay? Nabasa natin to sa Isaiah. Hanapin natin na. Isaiah chapter 13 verse 12. I will punish the world for its evil, and the wicked for their iniquity. I will halt the arrogance of the proud, and I will lay low the haughtiness of the terrible. Mga arrogant, mga prideful people. I will make a mortal more rare than fine gold. So, ibig sabihin, kukunti na lang ang bilang ng mga tao after ni Jesus dumating. Kasi, it's a great harvest na yun sa pagdating ni Jesus. Kasama ni Jesus ang kanyang mga armies. Nakasakay sila sa horse. Kaya ang magyayari ngayon, I will make a mortal more rare than gold, than fine gold, a man more than the golden wedge of Ophir.
Sa ngayon, ilan bilyon ang mga tao sa mundo. Pero magiging rare ang tao. Gagawin ni Almighty Father yung kayang-kaya ni Almighty Father. Kahit ngayon, gawin ni Almighty Father. Kaya niya. Because He's powerful. He's the Creator. At sabi ni Almighty Father, no? Sa Jeremiah chapter 6, verse 16 up to 20. Balikan natin to, no? Para maintindihan natin. Para hindi tayo maligaw. Anong sabi ni Almighty Father? Thus says the Lord, stand in the ways and see and ask for the old paths, where the good way is, and walk in it. Then you will find rest for your souls. Jeremiah chapter 6 verse 16. So ibig sabihin, bumalik tayo sa old path. Sa lumang way, lumang daan. Ano ba yung lumang daan? Yung lumang daan kasi, yung lumang path, Book of Genesis, paano ba ginawa ang mundo? Kung i-check mo kung paano ginawa ang mundo ni Almighty Father, sa pagkakadescribe ng mga tao sa mundo ngayon, magkaiba. So, saan tayo maniniwala ngayon? Sa Bible ba? Na sinasabi ni Almighty Father, go back to the old path. Or yung paniniwalaan natin, yung mga tao na nagsasabi about kung ano ang shape ng mundo. Laging binabanggit dito ni Almighty Father, puro kasinungalingan ang mga ginagawa ng tao, puro sinungaling. Kaya nawawala ngayon si Almighty Father sa isip ng mga tao. Ano yung isa sa mga napakalaking kasinungalingan? Kung ano ang outside ng mundo na to. Dahil yung pagkakadescribe sa Bible, iba. Iba yung pagkakadescribe dito sa Bible. Sa pagkakadescribe ng tao, sa pagkaka-feature nila sa TV or sa internet. May mga technology na tayo noong 1960s. Gumagawa na ng movies ang mga tao. Ha? Madali nang i-manipulate ang mga libro. Meron tayong media na nagbo-broadcast ng mga balita or news sa TV. Up to now, marami pa rin mga nagpapakalat ng kasinungalingan, and even sa history books natin, marami pa rin mga kasinungalingan. Kaya nga sabi ng Almighty Father, tingnan nyo kung paano ginawa ang mundo. Yun yung old path. Yun, tingnan nyo muna yun. Paano ba ginawa ang mundo? Paano ginawa ang tao? Ha? Paano ba ginawa ang tao? Ngayon, sasabihin niyo galing sa monkey. Yun ang science. Kaya nga, nagkakaroon ng discrepancy pag science at pinag-uusapan si Almighty Father. Dahil gustong tanggalin ng science si Almighty Father. At yun ay kagagawa ng devil. Sorcery. Alam kong hindi kayo maniniwala. Nakalagay na nga sa Bible eh. Maraming hindi maniniwala. Pero nagsishare pa rin ako ng kung ano ang pinapaintindi sa akin ni Almighty Father. Para walang masabi ang mga tao na hindi sila nabigyan ng warning. At sa last days, merong dalawang prophet, uulitin ko, dalawang prophet yon na dalawang olive tree, no? Na dalawang tao yon na maraming mga pinagdaanan sa buhay. At matagal na silang nakakaranas ng pains and sufferings.
Pero hindi sila humiwalay kay Almighty Father. They remain faithful to the Almighty Father. Yun ang aantayin natin na dalawang tao. And pagdating na ng dalawang taong yon, malapit na yung pagdating ng Mark of the Beast. Pag nagkaroon na ng Mark of the Beast, parating na si Jesus Christ. Isa sa mga kasinungalingan is yung rapture. Ang daming Christian na naniniwala sa rapture. Wala sa Bible, wala sa Old Testament. Iniba pa ang pangalan. Nagdagdag, pandadagdag yun eh. Yung word na rapture, bakit wala sa Bible? Hindi kasi yun yung word na caught up. Bakit hindi ginamit yung word na caught up? Bakit ginamit yung rapture na word? So, ang nagturo lang noon ay si Darby. Na ang mga Christian daw ay kukunin kahit na hindi sila nasasaktan. Si Jesus nasaktan siya. Mas angat pa ba tayo kay Jesus Christ na hindi tayo masasaktan? Si Jesus Christ na walang kasalanan, mas angat pa ba tayo? Hindi naintindihan ni Darby, isa yun sa kasinungalingan. Na itinuturo ng mga religious leaders at kaya mapupunta sa impyerno ang mga religious leaders na nagsuturo ng mga mali ng kasinungalingan. Titingin tayo sa Bible. Wala rito sa Bible yun sa Old Testament. Yung pagdating ni Jesus Christ, nandito sa Old Testament. No? Yung pagkakadugtong-dugtong. Pero yung sinasabing rapture, Daniel, binasa natin, Ezekiel, Zechariah, Isaiah, Jeremiah, walang rapture, walang nabanggit. Hindi na-verify. Pero yung pagdating ni Jesus Christ, mabe-verify. Naintindihan ninyo? So, dito na tayo, no? Sa Jeremiah chapter 9. Oh, hindi pa natin nare-recap. Sorry. So, yung magkakalat nga, no? Yung mga, i-recap natin yung chapter 8 of Jeremiah. Kakalat yung mga cadavers. Walang kukuha. Yung mga carcasses. Kakainin ng mga hayop. Tapos, yung mga tao naman, aalis sila sa mga bahay nila. Kasi masisira na eh. So, mag-exile sila sa ibang lugar. Dahil konti na lang sila. At magpapatuloy ang mga remnants sa paggawa ng kasamaan. Hindi sila magbabago. Kasi yung mga Christians, yung mga faithful followers of the Almighty Father, kasama na ni Jesus. So, wala nang magtuturo sa mga tao ngayon. Patuloy silang magbabackslide. Why has the people slidden back to Jerusalem in a perpetual backsliding? Perpetual. Ibig sabihin, habang buhay, hindi na matatapos yung kanilang pagbabackslide. Kasi nga, nawala na yung mga magtuturo ng tama sa kanila dahil kasama na ni Jesus. Ito yung gray area sa Book of Revelation. Itong mga tao na to, ang mga remnants na to, sila yung mga lahi nila, yun ang magiging tao sa Gog and Magog battle. And then after 1,000 years, papakawalan si Satan, sila ito nakasakasama ni Satan. So, hindi sila nagsisisi. Hindi nila alam kung anong ginawa nilang kasalanan. Hindi rin nila alam na nahusgahan na sila. But my people do not know the judgment of the Lord. Kasi dumating na nga si Jesus dito. How can we say we are wise and the law is with us? And the law of the Lord is with us. Look, the false pen of the scribe
certainly works falsehood. Mali ang mga sinusulat ng mga scribes. It's falsehood, kasinungalingan. Kaya kung wala sa Bible, huwag natin paniwalaan. Pag nireject natin si Almighty Father, we are not wise. Nakalagay dito. Kaya, kung i-reject natin si Almighty Father, lahat ng blessings na ibinigay niya, tatanggalin niya. Kahit sa mga prophets, saka sa mga religious leaders, tatanggalin niya. Dahil everyone deals falsely. Kasinungalingan. Tungkol sa prosperity, tungkol sa health, wealth, prosperity gospel preachers, mapupunta sila sa eternal damnation because everyone deals falsely. Mali yung tinuturo nila. Dahil ang true riches is si Almighty Father. He is our inheritance. Pag wala sa Bible, si Jesus, yung characteristics ni Jesus, pag wala sa Bible, hindi natin paniniwalaan yon. Walang dinidescribe sa Bible na mahaba ang buhok ni Jesus. Si Jesus, hindi siya Nazarite, Nazarene siya, okay? So, maikli ang buhok ni Jesus. So, kung nanonood kayo ng mga near-death experience, i-describe doon si Jesus. Maikli ang buhok. So, sino yung mga nasa picture sa bahay ninyo? Ha? Sino yun? Wino-worship ninyo, hindi nyo kilala kung sino yun. Kasi hindi yun ang mukha na Jesus. Dalawang bata ang nakakita. Sabi ng isang bata, yung nakikita ko na image doon sa pinupuntahan ko na church, sabi ng bata, hindi gano'n ang itsura ni Jesus. Maikli ang buhok ni Jesus. Tapos, isang bata naman na babae, nag-drawing siya, dinodrawing niya yung mukha ni Jesus. Kasi nagkaroon din siya ng near-death experience. Maikli ang buhok. He's more beautiful than what you can see in the images and in the pictures, no? Si Jesus Christ. Ang papangit ng ginagawa niyong mga Israel. Hindi nakaka-capture yung holiness ni Jesus Christ doon sa mga statue and images na ginagawa ninyo. Tapos wino-worship ninyo. Nakakahiya, no? Ang ginagawa ng mga tao. Hindi yan si Jesus. Kaya ang mga tao, papatayin ni Almighty Father. Mapait na tubig ang ipapainom sa mga tao. Di ba si Jesus, nung pinainom siya, ang nakalagay kay Jesus dito sa John chapter 18 verse 11, put your sword into the sheath. Shall I not drink the cup which my Father has given me? So pag sinasabing cup, drink the cup, ibig sabihin cup na mapait, bitter. So naunang nakatikim si Jesus ng bitter kumpara sa atin. Si Jesus lahat. Kumbaga si Jesus ang experiment. Siya ang pinakauna. Kaya nga siya yung firstborn. Para ipakita sa atin na mabubuhay tayo. Hindi na tayo mahihirapan. Yun ang tinuturo sa atin ni Jesus. Huwag na kayong matakot. I have overcome the world. It is finished. Napanalo na natin. Nanalo na tayo. Kasi nung binigay ni Jesus Christ ang buhay niya. Ibig sabihin ng nanalo is may mga souls nang makakapunta sa heaven.
successful. Kaya mahal na mahal ni Almighty Father si Jesus Christ. Sobrang hirap ang pinagdaanan ni Jesus Christ. Pero may mga taong hindi naniniwala, at yung mga taong hindi naniniwala na yun kay Jesus Christ at kay Almighty Father, they will be judged. At yung mga nagtuturo ng mga kalokohan, kasinungalingan, mapupunta rin sa impyerno. Bakit hindi gumagaling ang mga tao? Sabi ni Jeremiah. Kasi ang sakit ng mga tao ay kasalanan. So dito sa last verse, no? Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is there no recovery for the health of the daughter of my people? Kasi nga, yung sakit hindi gumagaling, kasalanan. Ang pag-reject kay Almighty Father. Pag-reject sa truth. Kung ano-ano nang inihahalo ng mga tao sa salita ng Diyos. Kaya nagkakanda, natitwist na lahat ng katotohanan. Dito na tayo sa Jeremiah chapter 9. Oh, that my head were waters, and my eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. Iyak na iyak si Jeremiah kasi nakita niya yung vision. He was crying incessantly for days kasi alam niya yung future and what would happen to the people na naramdaman din ni Daniel, no? Di ba si Daniel, Daniel chapter 8 verse 26, he fainted and got sick, no? Kasi nakita niya na sa vision yung mga mangyayari. And also si John the Evangelist na hindi niya kayang nung kinain niya yung book, di ba? Sa book of Revelation, eat the scroll, it will be it will taste sweet in your mouth, but it will be bitter in your stomach. Ganun nga naramdaman ni John the Evangelist. Verse 2, oh, that I had in the wilderness a lodging place for travelers, that I might leave my people and go from them. For they are all adulterers, an assembly of treacherous men. Treacherous men, betrayers, no? They betray people. Adulterers. Gusto ni Jeremiah na magkaroon siya ng lodging place for travelers. Doon siya nakastay para iiwan niya yung mga tao and go away from them. Kasi nga hindi niya matiis na makita yung mga tao na kung ano-ano ang ginagawang mga kasalanan. Kaya gusto niyang lumagpakalayo-layo, no? Oh, that I had in the wilderness a lodging place for travelers. Doon ako sa travelers magpupunta, may lodging place sana. That I might leave my people, na sana aalis ako sa mga tao and go from them. For they are all adulterers, an assembly of treacherous men. Ayaw niyang makita. Kasi nasasaktan si Jeremiah. Verse 3. Ito naman sinabi ni Almighty Father, and like their bow, they have bent their tongues for lies. And they are not valiant for the truth on the earth. For they proceed from evil to evil, and they do not know me, says the Lord. Hindi kilala si Almighty Father. Puro kasinungalingan na pinapakalat. Tongues of lies. Tongues for lies. Matapang sa pagpapakalat ng kasinungalingan. They are not valiant for the truth on the earth, for they proceed from evil to evil. They do not know me. Hindi nila kilala si Almighty Father. Hindi nila hinanap si Almighty Father.
So they continue to create web of lies. Lies after lies after lies. Gaya nga ng kwento ko dati, yung theory. The Big Bang Theory. After ng Big Bang Theory, kailangan na hindi mahulog yung mga tao kasi nag-Big Bang Theory tayo eh. Kailangan hindi mahulog yung tao sa Earth. Paano ang gagawin natin? Gagawa tayo ngayon ng theory of gravity. O sige, i-compute natin ngayon ng theory of gravity. Paano? Lies after lies. Tongues for lies. Alam ko na, ulitin ko, tinuro sa inyo sa school. Tinuro rin sa amin yun, ha? Pagkukuha ng gravity, gravitational force. But gravity is theory of gravity. Hindi pa napapatunayan. That's why it's called theory of gravity. Kaya nga theory eh. Pero itong kay Almighty Father, this is the truth. Yung conspiracy theory din yun. Pero itong kay Almighty Father, hindi to theory. Yung kung ano yung shape ng mundo, hindi yung theory. Yung pagkakadescribe sa Bible. That's the truth. Kung paano dinidescribe sa Bible ang korte ng mundo. Kung paano ginawa ang mundo. Yun ang totoo. Alam nyo ba na pag may mga tao na nagsisinungaling, yung una nilang sabi, yun ang totoo. Tapos yung mga succeeding na mga isasabi na nila, yun na yung kasinungalingan. Kasi napag-isipan na nila eh. Alam nyo ba yun? Hindi. Aware ba kayo sa ganon? Pag may tao kang tinanong, sometimes they'll be caught unaware, no? So magsasabi sila ngayon ng totoo. And then after some time, pag tanong mo ulit, iba na ang isasagot sa'yo. Kasi napag-isipan na nila yung isasagot nila. Ganon din dito. Ito ang totoo. Itong kay Almighty Father. Ngayon yung mga sumunod na mga theory, sumunod na mga katuruan na wala sa Bible, pinag-isipan na nila yon. Gumawa na sila ng istorya na natitwist-twist na nila. Verse 4, everyone take heed to his friend and do not trust any brother. For every brother will utterly supplant, and every neighbor will walk with slanderers. Lahat ay nakikinig sa kanyang kaibigan or sa kanyang mga acquaintance or friends. At hindi niya pagkitiwalaan ang anumang kahit sino mang na kanyang brother. For every brother will utterly supplant. Sasabihin sa kanya, no, yung mga bagay, yung mga totoong nagki-care, no, nagpo-foster good tidings and encourage people. Pero yung mga neighbor naman or friends or acquaintance will walk with slander. Imamalign naman. Paano ba tong ibig sabihin ko to? Imamalign yung nagsasabi ng encouragement. Hindi. Kaya ka lang i-encourage yan, baka gusto ka lang gamitin. Kaya ka lang i-encourage yan kasi gusto yan ng kapalit. Intindihan niyo? So yung friend, nakikinig sa friend kaysa sa kapatid or brother. Ngayon yung brother nagbibigay ng advice, ng tama. Ngayon yung neighbor naman ang gagawin, imamalign naman niya ngayon yung brother. Sasabihin niya, bakit ka nakikinig sa brother? Huwag ka makinig doon, mali yung sinasabi nun. Kaya hindi na alam ng tao kung sino pa nilang mga pagtitiwalaan. At minsan pag gumawa ka ng mga tama ngayon sa panahon na to, pag-iisipan ka ng masama. Pag-iisipan ka ng malisyoso. Halimbawa, friendly ka lang sa isang tao, isip ng tao malisyoso na agad. Ay, bakit gano'n ang ginawa nun? Bakit niya tinulungan yun? Isip nila ngayon, nagtitwist na yung isip nila. Kasi isip nila at ang puso nila masama. Isip, baka may gusto siya. Baka
peperahan siya. Baka ganito ang gawin sa kanya. Laging ganun kasi ang tao, masama ang isip. Kaya mga tao ngayon hindi na nagtitiwala. At kung magtiwala man ng tao, yung mga taong pinagtitiwalaan naman ng taong nagtiwala na yon, binibreak naman nila yung trust ng tao sa kanila. Nakakalungkot. Pagtitiwalaan mo ang isang tao, tapos yung tao naman na pinagtiwalaan mo, siya naman ang sisira ng kanyang pangalan para hindi siya mapagkatiwalaan. Kahit anong age bracket, ganon. Proven. Naramdaman ko na yan. Na-experience ko na yan kasi sinasabi ko sa inyo. Kahit ano, edad. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 hanggang patanda na yon. Yung mga patanda naman, ang gagaling naman gumawa ng mga istorya. Akala mo totoo, no? Pero invento lang. Ganun ang nangyayari sa mundo. Puro kasinungalingan, puro kasamaan. Everyone will deceive his neighbor and will not speak the truth. They have taught their tongue to speak lies. They weary themselves to commit iniquity. Pinapagod nila ang sarili nila sa kakagawa ng kasalanan. Tinuruan nila ang kanilang mga dila na magsalita ng mga kasinungalingan. Hindi sila nagsasabi ng totoo at ang mga kakilala, kaibigan, mga partner, nagsisinungalingan sa bawat isa. Sanay magsinungaling. Verse 6, your dwelling place is in the midst of deceit, through deceit, they refuse to know me. Dahil sa kasinungalingan, ayaw maniwala ng tao kay Almighty Father. Dahil sa kasinungalingan, ayaw nilang maniwala na may Diyos. Dahil sa kasinungalingan, dahil sa Big Bang Theory, ayaw nilang maniwala na si Almighty Father ang nag-create ng mundo. Dahil ang titira natin, nasa gitna tayo ng kasinungalingan. Kahit anong race, age, male or female, rich or poor, liars, speak lies. Even the prophets and the preachers, the pastors, the religious leaders, they speak lies. We don't know who to trust anymore. But we can trust our Father. We can trust Jesus. Verse 7, therefore thus says the Lord of hosts, behold, I'll refine them and test them. For how shall I deal with the daughter of my people? Iti-test ni Almighty Father mga tao. Kasi ayaw nila kilalanin si Almighty Father dahil isip nila si Almighty Father ay isang kwento lang. It's just a story. Akala nila si Almighty Father fiction, but it's not. He's not fiction. He's the truth, si Almighty Father. So sino ang magaling magpakalat ng kasinungalingan? Si Lucifer. Para hindi makasave ang mga tao. At yung kasinungalingan, isinama na yung pagiging male or female. Hindi, wala akong gender nung ipinanak ko. Isinama na yung kasinungalingan doon. Kasinungalingan kasi yan eh. Kaya tanggapin. Verse 8, their tongue is an arrow shot out. It speaks deceit. One speaks peaceably to his neighbor with his mouth, but inwardly, or in his heart, he sets his ambush or lies in wait. Yung dila, no? Ang galing
magsalita ng kasinungalingan. Labas ng labas, puro kasinungalingan. Kahit sa mga libro, sa internet, puro kasinungalingan. Ang dami na, pwede nang ma-edit. Mga videos, mga pictures na i-edit. Mga recordings. Isang tao, no? Kunyari, maayos ang pakikisama sa inyo. Nakalagay dito eh. One speaks peaceably to his neighbor with his mouth. Maayos ang pakikitungo sa iyo. Peaceful siya. Maayos, decente, ganon. But inwardly, or sa puso niya, he sets his ambush, or he lies in wait, nagaantay lang ng tamang panahon para makapanloko ng tao, para lokohin ka. Hindi niya gusto yung best interest mo. May ganun tao eh. May kakilala akong ganun eh. Sabi niya, kung sa panglabas na anyo, maayos siyang makitungo. Pero pag yung nasa sa loob pala niya, nalaman ko, sabi ko, paano yun? Tapos sabi niya, antayin mo lang, lalabas din yan. Lalabas yung katotohanan. Tingnan mo lang, antayin natin magkamali. Nagulat ako, ganun ang ugali nito. Antayin daw magkamali. Masamang ugali. Plastic. O, kung sa ibig sabihin plastic. Bakit hindi ko maintindihan ba nakikipag-plastic pa ang mga tao? Nakakapagod yun, ano? Magpapanggap ka na gusto mo yung tao tapos hindi mo gusto. Sabihin mo na lang kung anong problema, di ba? Ba't kailangan pa magsinungalingan? Kasi nga, gustong gumanda yung image. Gusto na yung fame, wealth and fortune, pride. Kaya puro sinungaling. Kasi pag sinungaling ka, ay baka dito ako yayaman sa pagsisinungaling ko na to. Verse 9. Shall I not punish them for these things, says the Lord? Shall I not avenge myself on such a nation as this? Mga sinungaling. Galit na galit si Almighty Father sa mga sinungaling. Scammers, galit na galit, plastic, slanderers, robbers, looters. Mga sinungaling din ang mga robbers at looters, no? Kasi hindi kanila, kukunin nila, tapos aangkinin nila na kanila, hindi naman kanila. So, kasinungalingan yun. May na-encounter ako bata, sinungaling 13 years old, 14 years old, marunong na magnakaw. Maganda na ipinapakita mo, pero nanakawan ka pa. Nakakalungkot. Verse 10, I will take up a weeping and wailing for the mountains, and for the dwelling places of the wilderness, a lamentation, because they are burned up, so that no one can pass through, nor can men hear the voice of the cattle. Both the birds of the heavens and the beasts have fled, they are gone. So the world will become barren. Wala ng tao. Magiging, gaya na nabasa natin kanina no, sa Isaiah, magiging konti na lang ang tao. People will be hard to find kasi magtatago na sila. Pati yung mga birds sa heaven, tsaka mga beasts, wala na rin. Kukunti na din, no? Parang dystopian society na. Kung familiar kayo sa dystopian society, check nyo. Dystopian. Yung mga movie na parang desierto na, ganun. Tapos, hindi araw-araw naliligo yung mga tao, ganun. Tapos, yung mga buildings, wala nang mga nakatira. Bakit wala nang nakatira sa mga buildings na malalaki? Kasi nga, naging cadaver na sila. Yung soul nila napunta na sa eternal damnation. Verse 11, I will make Jerusalem a heap of ruins, a den of jackals.
I will make the cities of Judah desolate without an inhabitant. Walang titira. Kasi lilinisin ni Almighty Father ang lupa na to. Ang lupain na to, lilinisin ni Almighty Father. At yung mga faithful followers of the Almighty Father, wala na rin syempre dito kasi kasama ni Jesus. No? So, hindi pa na ibababa dito yung New Jerusalem. Naintindihan natin? Verse 12. Who is the wise man who may understand this? And who is he to whom the mouth of the Lord has spoken, that he may declare it? Why does the land perish and burn up like a wilderness so that no one can pass through? Sino ba ang matalino na tao or smart na tao na makakaintindi ng mga salita na to? Sabi ni Jeremiah. And who is he to whom the mouth of the Lord has spoken that he may declare it? Sino nga nakakausapin ni Almighty Father para maipagsabi niya or mabigyan na ng warning yung mga tao? Sino ang kakausapin ni Almighty Father para mag-declare ng mga salita na to na makakaintindi nitong mga mangyayari na to? Tanong ni Jeremiah. Why does the land perish and burn up like a wilderness so that no one can pass through? Sumagot si Almighty Father. And the Lord said, because they have forsaken my law, which I set before them, and have not obeyed my voice, nor walked according to it. So laging ulit-ulit ni Almighty Father, obey me, return to me. Obey me, return to me. Walk in my ways. Ano ba ang walk in my ways? Si Jesus Christ. Okay? Because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Ngayon, sinasabi ni Almighty Father, go back to the old path. Yung old path na yon, yung from the beginning, kung saan nag-umpisa. Di ba pag naglalaro ka ng games, naligaw ka na sa games, anong gagawin mo? Babalik ka ngayon sa umpisa, di ba? Para hindi ka ngayon maligaw sa ititread mo na path. Kasi naligaw ka na eh. Kasi pag naligaw ka na, hindi mo na alam kung saan ang pasikot-sikot. So, ang gagawin mo ngayon, balik ka ngayon sa step 1. Ano yung step 1? Book of Genesis, basahin uli. Paano ginawa ang mundo? Kung makikita mo kung paano ginawa ang mundo, kung ano ang shape ng mundo, kung meron bang buhay sa labas ng mundo na to, i-check mo sa Bible. Kasi hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Dahil nga, yung mga kasinungalingan, ang dami nang nakakalat na sa kasinungalingan ngayon. Dahil sa kasalanan ng mga tao, ayaw nila i-acknowledge yung Almighty Father. Dahil ang gusto yung Almighty Father, in order and following the law of the Almighty Father, which is for us to be clean, for us to walk in righteousness. Yun ang gusto ni Almighty Father. But the people don't want to walk in righteousness. They want to go their own way. They want to be famous. They want to acquire wealth. And they want power. Pag kay Almighty Father ka, hindi pwede yun. Kasi yung wealth, ang wealth natin si Almighty Father. For us, followers of Christ. Wealth natin si Almighty Father. Fame, we don't need fame. Kasi kung itataas ka, ibababa ka ni Almighty Father. Kung itinataas mo ang sarili mo, ibababa ka ni Almighty Father. Ngayon, kung ibababa natin ang sarili natin, si Almighty Father ang magtataas sa atin. Kaya, bakit natin kailangan ng fame? Dapat mas maging sikat si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. And another thing, yung power. Hindi natin kailangan ng power dahil ang may powerful si Almighty Father. That's why, yung mundo na to, hindi angkop. Yung mga kalakaran sa mundo na to, hindi angkop kay Almighty Father. Kaya iniiba ng mga tao, tinatanggal si Almighty Father dahil gusto nila yung tatlong bagay na yon. Hindi pa pwede kay Almighty Father yan. Dahil kung gano'n ang gusto mo na tatlong bagay na yung fame, wealth, and power, doon ka kay Lucifer. Si Lucifer wala siyang power. Magaling lang siyang sinungaling. Si Almighty Father, He is powerful. Jesus Christ is powerful. And they are the truth.
Kaya they have vilified. Alam mo yung vilified? Ano ba yung... They vilified or they disparaged. Ano pa ba yung word? They defame the Almighty Father. Dahil nga, gusto nila power, fame, and wealth. Kay Almighty Father, hindi pwede. Kailangan magpasakop tayo kay Almighty Father. Dahil siya ang Creator. Ngayon, kung matigas ang ulo mo, gusto mo ng tatlo na yon, kung ma-acquire mo man to sa mundo na ngayon, yung soul mo naman, mapupunta sa eternal damnation for all eternity. Eternal damnation na for all eternity pa. Habang, ano na yon, soul mo habang may soul ka pa, habang yung soul ay may soul, hindi. Habang yung soul, wala nang body, no? Kasi soul na lang yon, hindi na mamatay ang soul. Okay? Dahil sa hindi namamatay ang soul, nandun lang sa impyerno. Ma-feel mo yung pain and sufferings. Kahit wala ka ng body, kahit soul yun, ma-feel pa rin ang pain and sufferings. Verse 14. But they have walked according to the stubbornness or imagination or dictates of their hearts, and after the Baals which their fathers taught them. So ito yung gagawin ng mga tao, na mga remnants na natira after Jesus' second coming, no? Napatuloy na magiging matigas ang ulo ng mga tao. Ito yung mga, ulitin ko, yung mga tao na to, sila yung mga lineage na makikipag-battle sa Gog and Magog. Gaaway-away lagi sila. Laging may gulo, hindi matapos ang gulo. Matatapos lang ang gulo pag i-strike ni Almighty Father, no? Dito sa, tingnan natin ha, sa may Revelation. Kasi Battle of Gog and Magog, so yung mga tao na to, sila yung mga rebelde. Before ng Great White Throne Judgment. Basahin natin, ano? Now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. So dumami ulit ang tao because of the remnants. Nasusundan niyo pa ba? Pero yung mga remnants na ito, hindi sila bumalik kay Almighty Father. Matigas ang ulo pa rin. Nag-worship pa rin ng mga wooden images na itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Passed down from generation to generation, yung kasamaan na itinuro, yung kasinungalingan na itinuro. Therefore, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I'll feed them, this people, with wormwood, and give them bitter or poisonous water or gall to drink. Water of gall to drink. Mapait. Bitter. Yun ang kanilang mga experience sa buhay. Puro sufferings ang mararamdaman nila dahil matigas ang ulo nila. 1,000 years yun, puro suffering sa mga tao. Palit-palit, salin lahi, puro suffering sa ma-experience nila. Tayo ngayon, hindi tayo puro sufferings, no? May nakakapahinga naman tayong konti. Pero pagdating ng
ni Jesus Christ. After nun, ito na yung mga tao, puro kahirapan na mararanasan nila. Hindi na maibabalik yung kung ano ngayon, yung technology ngayon, hindi na maibabalik. Di ba may technology tayo ngayon? Internet, gano'n. Itong masisira yon, lahat masisira. Di ba ang internet nakakonect sa under the sea? Alam niyo ba yon? Hindi naman sa clouds eh. O isa pa yung kasinungalingan na hindi sa clouds na galing sa outer space yung signal. Nando sa ilalim ng dagat ang lalaki ng mga cable ng internet. I-check nyo, ha? Kaya walang iba yung satellite na sinasabi nila. Kasi nungalingan yan. Wala sa outer space. Andito sa mundo natin. Yung malalaking cable under the sea. Konektado. Kaya nga puro kasi nungalingan nandito na sa mundo eh. Pero tinatago ng mga tao yun na under the sea yung mga cables. Kasi gusto nilang sabihin, naka-satellite. Pero yung signal, yung mga towers, nandito sa Pilipinas, nandito sa mundo. May mga tower tayo nakikita, di ba? So, mga tower yun, nag-signal. Pero from outer space, wala. Naintindihan nyo? Yung galing yung signal from the tower, meron siyang cable, galing din yun sa under the sea. Tapos isin-signal niya sa iba pang tower. Napunta tayo sa electronics. So, walang satellites from outer space. Meron sa website. Madali na ngayong ayusin ng website kasi madali nang i-manipulate ang mga images. Madali nang i-manipulate ang mga videos. Kasi nungalingan. Manipulation, kasi nungalingan. Bakit sila nagsisinungaling? To gain power. Power dito sa mundo. Kaya nila sinabi na nakapunta na sa ibang planeta kasi gusto na ng power. Noong time na yon may war. Pero hindi natin pag-uusapan yon. Ito mo ang pag-usapan natin sa verse 16. Verse 16, I will scatter them also among the Gentiles, whom neither they nor their fathers have known, and I will send a sword after them until I have consumed them. Iko-consume sila ni Almighty Father. Ikakalat sila among the Gentiles. Ibig sabihin na ikakalat sila among the Gentiles. Lahat sila Gentiles na. Kasi ibig sabihin ng Gentiles, hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Hindi sila anak ng Diyos. Ganun. Yun ang Gentiles ibig sabihin kasi. Okay? So, I will scatter them among the Gentiles. Sila mismo. Nakakalat sila. Sila na ngayon yung mga Gentiles. Okay? Whom neither their nor their fathers have known. At ang ginagawa ay puro kasalanan. Kasi ganun ang ginagawa ng mga Gentiles. Hindi nila kinikilala si Almighty Father. At saka ang gagawin ng Almighty Father, I will send a sword after them until I have consumed them. Naintindihan nyo? I will send a sword after them until I have consumed them. Yung mga liars, yung mga tao, yung mga remnants, yung mga matitigas ang ulo, they will be consumed by the Almighty Father. Pag sinabing consumed, ito na nga yun, yung sa Book of Revelation, no? Yung Great White Throne Judgment. Bago yun, they will be crushed.
Ito, they went up on the earth on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints in the beloved city. And fire came down from God out of heaven and devoured them. So that is the sword. Fire came down from heaven. So that is the sword. The word of the Lord. I will set a sword after them until I have consumed them. Nakikita na ninyo yung connection sa Book of Revelation, na ito yung sa tingin ninyo na parang gray area sa Book of Revelation. Andito na, sinagot na tayo ni Almighty Father. Nandito sa Jeremiah, kumbaga blow by blow details. Iniisa-isa ni Almighty Father. Walang ititago si Almighty Father. Wala siya tinatago. Kahit yung pain niya sa atin, nagje-jealous siya, sinasabi ni Almighty Father, He's very honest. Lahat sinabi niya. Yung kaparusahan ng mga tao, sinabi niya. Hindi tinatago ni Almighty Father. Napakabait ng Almighty Father. Binibigyan pa niya ng warning ang mga tao bago pa darating si Jesus. May papadala pa siyang 2 prophet. Tingnan mo. Yung puso ni Almighty Father. Very loving, very caring. Pero, disregard natin. Verse 17, Thus says the Lord of hosts, Consider and call for the mourning women, that they may come, and send for skillful wailing women, that they may come. Alam niyo ba yung tumawag daw ng mga mourning women, yung mga umiiyak na mga babae? Merong nirerentahan, di ba? Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon nagrerenta pa rin ng mga taga-iyak pag may nawawala na kamag-anak. Pag may nagsalikab, sumakabilang buhay na kamag-anak, yung isang religion, nagrerenta sila ng mga babae na taga-iyak. Ang galing ng Almighty Father, noon pa palang trabaho to. Meron pala talaga mga taga-iyak na mga babae. Ano, dito sa verse 17. O, magpatawag kayo ng mga taga-iyak na mag-mourn, sabi ni Almighty Father, na dumating sila. Yung magagaling na umiyak na mga babae, sabi ni Almighty Father. Skillful, send for skillful wailing women, that they may come. Let them make haste and take up a wailing for us. Verse 18. Babilisin nyo na papuntahin at take up a wailing for us, that our eyes may run with tears and our eyelids gush with water. For a voice of wailing is heard from Zion. How we are plundered, we are greatly ashamed, because we have forsaken the land, because we have been cast out of our dwellings. So ito ang iniiyak. Sila ay nawalan. Pag sinasabing how we are plundered, verse 19, sila ay nawalan, kaya nahihiya sila, greatly ashamed. Kasi natanggal yung kayamanan nila. Dati silang mayaman, hindi na mayaman. Kasi nga, yung mga tao sa time na ito, magiging pantay-pantay sila, maghihirap. Yung mga remnants. Di ba nga nabasa natin sa Book of Revelation, yung mga wala na mga music na magaganda, wala na mga malls, ganyan. Wala nang internet. No. Hindi ko lang alam kung merong kuryente, kung makaka-invento sila uli ng kuryente sa time na to. Okay? So verse 19, ulitin natin, no? Verse 18, ulitin natin. Let them make haste, pabilisin nyo sila, para sila ay umiyak para sa atin. Nang sa ganon, yung mata natin ay umiyak din. Magkaroon din tayo ng luha. At yung eyelids natin, gush with water. Lalabas ang tubig or luha. Verse 20. Ay kasi, sa verse 19, because we have been cast out of our dwellings, at na-plundered sila. So nawala yung bahay nila na pinagawa ng marangya. Nawala din yung kanilang kanilang mga kagamitan, mga naipundar.
Nawala lahat. Kaya, greatly ashamed sila. Kasi nga, dating mayaman, hindi na mayaman. No? Verse 20, Yet, hear the word of the Lord, O women, and let your ear receive the word of his mouth. Teach your daughters wailing, and everyone her neighbor a lamentation. Umiyak. Paano umiyak? Humingi ng kapatawaran, mag-mourn. Yun ang gusto ni Almighty Father, maging remorseful sa mga kasalanan. Turuan ng inyong mga anak, turuan ng mga tao na umiyak at magsisi sa kasalanan. Verse 21, For death has come through our windows, has entered our palaces to kill off the children from outside, and young men, from the square. Dahil dumating ang kamatayan galing sa bintana, has entered our palaces, pumasok sa bahay, pinatay ang mga bata, kaya wala na mga batang naglalaro sa labas, at pati na rin ang mga youth, nawala na rin sa mga square na tambay. Wala nang tumatambay. From the square, yung from the outside, yung mga batang naglalaro sa labas, or from the square, yung mga tumatamboy, yung mga nagpapapogi sa labas, o nagpapaganda sa labas, gano'n, wala na. Kasi nga, death has come through our windows. Ano ba yung death has come through our windows? Bakit hindi sa pinto? Because it's like a thief. Parang magnanakaw, dumaan sa bintana. Bigla-bigla na lang. Walang pasabi. Walang warning. Di ba nga sabi ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 1, Most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. So ito, pag sa window dumaan, ibig sabihin parang magnanakaw yung kamatayan, biglang dumarating. Walang pasabi. Yung pagdating ni Jesus Christ, walang pasabi. Kasi nung dumating si Jesus Christ, hindi nakapagsisi yung mga tao sa kanilang kasalanan, syempre, kasama sila na may tatapon sa Hades. Damay-damay, the great harvest. Kaya pati mga children, nadamay, pero huwag kayo mag-aalala sa mga children dahil pag innocent sila, mapupunta sila sa heaven, no? Yung young men, nasa age of reasoning na, hindi natin alam kung... Pero yung young men, gumagawa na ng kasinungalingan to kasamaan. So, baka madami. Pati mga adults. Pero yung mga children, no, na mga wala pa, mga innocent, kay Almighty Father sila babalik. Yung soul nila. Kaya huwag tayong mag-alala sa mga children. So verse 22, Thus says the Lord, Speak, thus says the Lord, Even the carcasses of men shall fall as a refuse on the open field. Parang mga basura sa open field. Basura sa malawak na lugar, nakakalat. Like cuttings after the harvester, and no one shall gather them. Walang kukuha sa mga cadavers or carcasses ng mga tao. Kasi sa sobrang dami. Yung great harvest. Yung pagdating ni Jesus Christ. Kasama yung kanyang mga armies. Verse 23, Thus says the Lord, Let not the wise man glory in his wisdom. Let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches. Hindi sa wisdom, hindi sa might, hindi sa riches. Hindi natin dapat ipagyabang yon. Ay, matalino ako, pinagyayabang ko. Hindi mo dapat ipagyayabang yung wisdom mo. Yung might mo, yung power mo, yung glory mo, hindi mo dapat ipagyayabang yon. Yung kayamanan mo rito sa lupa, hindi dapat ipagyabang yun dahil lahat ng yun ay nawawala. Temporary. And also, the wisdom of this world is foolishness in God's sight.
Kaya yung mga tao na matatalino, hindi dapat magyabang dito sa mundo. Yung mga tao na magagaling, powerful, hindi dapat magyabang. Temporary lang yun. Yung kayamanan ng mga tao dito sa mundo, temporary. Verse 24. But let him who glories, glory in this, that he understands and knows me. Dapat, kung mag-glory man tayo, dapat magiging masaya tayo, ipagyayabang natin, nakilala natin si Almighty Father. Yun ang ipagyayabang natin, yun ang ipagmamalakasan natin. Yun ang sisigaw natin. Hindi yung wisdom, matalino ako, powerful ako, mayaman ako. Hindi ganun ang pagyayabang. Ang ipagyayabang natin, naiintindihan natin si Almighty Father, kilala natin siya. Yun ang ipagyayabang natin. That I am the Lord, exercising loving kindness, justice, and righteousness in the earth. For in this I delight. Dun masaya si Almighty Father. Kasi si Almighty Father, loving kindness, He's for justice, and He's righteous. Sa ganon na mga gawain, natutuwa si Almighty Father. Pag nag-exercise tayo ng loving kindness, justice, and righteousness sa mundo, natutuwa si Almighty Father dahil ginagaya natin siya. Dahil yun ang kanyang katangian. Lahat ng magaganda, good, kay Almighty Father galing. At naiintindihan natin siya at kilala natin siya. Yun ang dapat ang ipagyabang natin. Verse 25, Behold, the days are coming, says the Lord, that I will punish all who are circumcised with the uncircumcised. Sabi ni Almighty Father. Parating na ang panahon, ang araw, napaparusahan ko na yung mga circumcised with the uncircumcised. So it's a warning again. So yung nasa bandang upper hindi lang first half to eh. Yung from verse 1 up to 20, from verse 1 up to 22, it's about yung after the great harvest. So ito naman, I will punish all who are circumcised with the uncircumcised. Ano yung ibig sabihin ito? Akala ko ba pag circumcised, safe na? Ito, literal na circumcised. May mga taong circumcised, physically circumcised, pero dumi naman ang puso. Okay? So, itatapon din yun ni Almighty Father sa lake of fire. With the uncircumcised, ito naman yung mga taong madumi rin ang puso. Okay? So, sa puso tumitingin si Almighty Father. Intindihan niyo? Kasi may mga taong circumcised. Kasi nung time ni Abraham, dapat magpa-circumcise daw yung mga lalaki para maging malinis. Ngayon, ang pinabanggit ni Almighty Father doon, paparusahan niya kahit na circumcised physically, kasama na mga uncircumcised. Yung mga uncircumcised, yung mga puso na madudumi, at saka uncircumcised physically. Naintindihan niyo? So, whether you're circumcised or not, but if your heart is unclean, you will be punished by the Almighty Father. You will be thrown into the eternal damnation. So verse 26, Egypt, Judah, Edom, the people of Ammon, Moab, and all who are in the farthest corners, who dwell in the wilderness, for all these nations are uncircumcised, and all the house of Israel are uncircumcised in the heart. Naintindihan na ninyo? Niliwanag na dito ni Almighty Father. Physically uncircumcised. And then the house of Israel are uncircumcised in heart. So whether you are circumcised or uncircumcised, the Lord looks at the heart of the people. Kung malinis ba yung heart. Kaya, i-announce sa four corners of the world. No? Na magsisi na tayo sa kasalanan. Bumalik tayo sa tatay natin. Huwag na tayong magmatigas ang ulo. At yung mga hindi nakakaintindi,
Mag-pray tayo para maintindihan natin. Kung gusto nyong matuto, kung gusto nyo talagang makilala si Almighty Father, pero kung hindi nyo gustong makilala si Almighty Father, hindi nyo talaga siya makikilala. Kung ayaw nyo makilala. Naintindihan nyo? Dapat, nasa sa loob mo na gusto kong makilala si Almighty Father. Paano ba mangyayari yun? Pero kung let those who are fool become foolish, who are wise, so ito yun yung ibig sabihin ng 1 Corinthians chapter 3 verse 18, no? Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. Okay? Because the wisdom of this world is foolishness with God. Kaya, sasabihin ninyo sa akin, na, bakit mo sasabihin na yung paniniwalaan namin, yung korte ng mundo na nasa Book of Genesis, samantalang kitang-kita naman sa video, or sa internet, or sa website, yung kung ano ang korte ng mundo. Ito na yung sagot, ha? Yun na yung sagot. Let him become fool, that they may be wise. Naintindihan niyo ba yung ibig sabihin na yan? Pag naniwala tayo kay Almighty Father, wise tayo. Pag hindi tayo naniwala kay Almighty Father, fool tayo. Kasi mas pinaniniwalaan mo ang mundo na to. Kaya kung sa tingin ng tao ay fool ka kung maniniwala ka sa Bible, hayaan lang maging fool, no? Hayaan lang magiging fool nang sa ganun maging wise. Dahil ang wisest decision is to believe in the Almighty Father, to trust Him. That's the wisest decision. Ang gagawin natin sa buhay natin. Sasabihin kalokohan ang sinasabi ni Iska. Foolish yan. Foolish. Okay, foolish. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. Okay, fool na ako. Nang sa ganun, maging wise ako. Naintindihan ninyo? Pagpapakumbaba ang gusto ni Almighty Father. Kung ano ang gusto ninyo, sige, sabihin nyo lang, no? Walang kung may violent reaction kayo. Merong nag-comment, may violent reaction siya. Gusto raw niya makipagdebate. Samantalang nakalagay sa Bible, huwag makikipagdebate dahil sayang ang oras. Walang patutunguhan ng ganong mga usapan. Hindi na lang ako nag-comment. Pero kinoment niya, hindi ko na lang ipinublish. Kasi gusto ng away. Gusto lang ng away. Pag gusto ng away, demonic possession yun. Hindi dapat patulan.
Kung gusto niyo ng violent reaction, gawa rin kayo ng channel niyo. Diyan kayo magsalita sa gusto niyo, no? Pero ako, ang sasabihin ko ay yung galing sa Bible, sinasabi ni Almighty Father. Yung sinasabi ni Almighty Father dito sa Bible, at wala akong hidden motive. Wala akong vested interest. I want to please my Father because He's so good to me. I want His name to be worshipped, to be exalted on high. Kasi mahal na mahal niya tayo. Worthy si Almighty Father to be worshipped and adored because He's the Creator. Yes, nagagalit si Almighty Father dahil sa kasalanan ng mga tao. Dahil makasalanan tayo, madumi tayo. Paano tayo makakasama niya? Kung madumi tayo, hindi pwedeng makasama ni Almighty Father ang mga madudumi. Kung gusto natin makasama si Almighty Father, kailangan maging malinis tayo. Sundin ang kanyang mga sinasabi. At ihid natin yung kanyang warning. Ilang beses na itong nagwa-warning si Almighty Father sa atin, simula pa sa Book of Revelation nung inumpisahan natin. Tapos yung mga New Testaments, nabasa na natin. Nandito tayo sa natapos natin si Zechariah, Ezekiel, Isaiah, Jeremiah. At sa mga pagbabasa natin, nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil tinuturuan niya ako. At lalo ko siyang nakikilala. Lalong nagiging malinaw si Jesus, si Almighty Father, sa buhay natin. Hindi ako nagyayabang. Wala akong may pagyayabang. Ang pinagyayabang ko, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kaya dapat, yung mga preachers dyan, tsaka yung mga religious leaders, huwag matakot. Huwag kayong matakot makancel. Huwag kayong matakot na mawala ng mga members. Dahil baka mga members ninyo, gusto lang yung mga bagay na gusto lang nila marinig. At pag hindi na sila pumunta sa mga congregation niyo, ibig sabihin hindi nila nagustuhan yung kanilang narinig. Ibig sabihin hindi sila kay Almighty Father. Hindi kayo ang nireject nila. Ang nireject nila si Almighty Father. Kaya tayo, no, as a Christians, followers of Christ, sasabihin natin ang totoo. Huwag tayo mag-imbento. Kung ano yung nasa Bible yun. At wag puro tungkol sa monetary blessings ang i-share ninyo. Isabihin nyo sa tao na ang tunay na kayamanan si Almighty Father. Alam ko wala akong authority to tell you this. Wala akong authority to tell you this, but dahil di ako nakapag-aral. Pero, tinuturuan ako ni Almighty Father to say these things. Na ang true inheritance, si Almighty Father, siya yung tunay na kayamanan. Yun ang sabihin nyo sa tao. Kahit hindi kayo magbigay ng tithe, sabihin nyo, be honest to the people. Kung hindi nyo kaya yon, mapupunta kayo sa eternal damnation. Kasi you're withholding the truth from the people. Because of your selfish desires. Because of your dreams. Mapangarap kayo, diba? Yung mga preachers and pastors. Nangangarap kayo, alam ko. Nangangarap kayo na someday
maging sikat kayo na preacher. Hindi kailangan ni Almighty Father na sikat na preacher. Ang gusto ni Almighty Father, yung tao na sumusunod sa gusto niya, yung nagsasabi ng totoo, yun ang gusto ni Almighty Father. Yung willing to listen to the voice of the Almighty Father. Humbling ourselves. Telling the people the truth. Para masave ang mga tao. Ngayon, kung hindi mo sasabihin yun, may mga tao na mapupunta sa eternal damnation. Akala nila masasave sila because they have given tithes, no? So, akala nila save na sila. Pero hindi. Sabihin mo sa tao yun. Iliwanag mo. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father ng sobra-sobra talaga. Hindi ko mababasa itong mga to kung hindi dahil kay Almighty Father. Hindi ko maiintindihan to kung hindi dahil kay Almighty Father. I only read the Bible. I read the Bible. Hindi ako kumukuha ng teachings from other religion, from other denomination, from other books. Hindi, I focus on the Bible. I pray to the Almighty Father to guide me. And I praise Him, I worship Him because He's awesome. Kaya, kung kayo na mga preachers, please be honest. Kayo na mga pastors. Read the Bible. Huwag kayong kukuha ng mga teachings sa kung saan-saan. Kasi nga, nabasa natin, di ba? False pen ang gamit-gamit. For falsehood. Hindi niyo ba nabasa? Kaya, lahat ng bagay, kay Almighty Father natin, kukunin directly. Nakita niyo itong mga writers ng mga books dito sa Bible. Pare-pareho sila ng sinasabi, di ba? Kahit hindi sila magkakakilala. Bakit? Galing lahat kay Almighty Father. Ngayon, kung kayo din, you ask God for guidance, pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo ng masasabi. Pero hindi nyo ginagawa. Kumukuha kayo sa libro ninyo, sa turo ng mga teachers ninyo na mali naman ang tinuturo sa inyo. Kung mali ang tinuturo sa inyo, it's blind leading the blind. O shoot sa impyerno. Nakala mo mapupunta ka sa langit pero hindi. Hindi madali makapunta in heaven. Kailangan malinis tayo. Lahat acknowledge kay Almighty Father. Lahat ng bawat galaw, bawat kilos. Lord, pwede ba to, Lord God? Kasi servant tayo ni Almighty Father. Lahat tayo. Lahat tayo. Walang lamangan. Pantay-pantay tayo na mga flames of fire. Tsaka yung mga iba dyan, kung hindi pa kayo nag-start magbasa ng Bible, magbasa na tayo. Kung nanonood kayo dito, sige manood kayo dito. Pero importante, you read the Bible on your own. Get to know our Father personally. Thank you, and God loves us all so much.